Good morning din sa atin lahat. Um, may share ako sa inyo, no? Sabi kasi ni God sa Bible, malinis ka na, justified ka na, sanctified ka na, wash ka na, perfect ka na forever, sanctified, holy, wala ka ng kasalanan, saved ka na. Yan. Sabi yan ni God, di ba? Sabi yan ni God sa Bible, to the blood of Jesus, no? At pinatawad ka na ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo. Okay? So, babasahin natin yung verse na yan. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Basahin natin po, no? Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Verse 11, sabi po ni God. And such, yan sabi ni God, no? Were some of you, ganyan kay dati. But ye are washed. Sabi ni God po, hinugasan na tayo. But ye are sanctified. Sanctified na tayo, sabi ni God. But ye are justified. Justified na tayo. Kaya walang sala. In the name of the Lord Jesus Christ. Dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus, nahugasan tayo, sanctified, pinawalang sala, justified, and by the Spirit of our God. Yan po yung natin, identity na natin. Nilinis na tayo ni God. Wala ka ng kasalanan. So yan, sabi ni God sa Bible, ganyan tayo dati, nabasa natin 9 to 10, yung mga kasamaan natin, ganyan tayo dati. Yun yung nabanggit doon na lahat ng kasalanan. Ganyan kayo dati. Pero ngayon, sabi diyan, but you are washed. Malinis na. Sanctified, justified na tayo. Dahil sa Panginoon sa Kristo. Diba? At ito pa po, yung verse na Hebrews 10:14, sabi ni God, perfect na tayo, no? Forever. At sanctified. Holy. Ito, Hebrews chapter 10, verse 14. Sabi dito, for by one offering, he had perfected forever, no? Them that are sanctified. Yan po sabi ng Bible. Ulitin natin, Hebrews 10:14. For by one offering, sino po ba yung one offering na tinutukoy dito sa verse na to? Si Jesus Christ po yun, yung one offering. Siya po yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Binayaran yung ating kasalanan ng dugo buhay niya. At siya po yung nilibing, namatay, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa ating katuwiran. Yun po yun, Jesus Christ, He died for our sins, and buried, and rose again in the third day para sa ating katuwiran, righteousness, no? At sabi po ni God din sa verse, He had perfected, sabi ni God, perfect na tayo forever. Them that are sanctified, sanctified na tayo, holy, malinis na. At sabi po ni God, perfect na po kayo, forever, sanctified, holy, because of Jesus Christ. Siya po yung nagligtas sa atin. At ang identity na po natin ngayon ay si Christ. Perfect na tayo forever. Sanctified, malinis, holy because of Jesus. Hindi sa ating sariling righteousness, holiness. Hindi po yung linis sa sarili natin. Good works, no, in Christ Jesus alone. Kaya po tayo naging perfect forever at sanctified at holy at wala nang kasalanan. At saved na through the blood of Jesus Christ, through the finished work of Jesus Christ. Kaya po tayo naligtas sa gospel ng Panginoon. Yan po sabi ni God sa Bible, mga viewers. Nasa inyo po kung i-accept nyo o hindi. Nasa inyo po ang choice. Pero sabi po ni God, malinis na kayo, sanctified na kayo, justified na kayo, righteous matuwid na kayo, perfect na kayo forever, sanctified, wala nang kasalanan. At saved na kayo through the blood of Jesus alone. Through the finished work of Jesus Christ at the cross. Kaya po tayo naligtas alone. Wala nang dagdag. So yun po ang sabi ni God sa Bible. Na ang mensahe niya sa atin. At nasa inyo lang po, do you believe, do you accept, do you trust? It is your choice po. Pero sabi ni God,
Yun ang identity mo. Bagong nilalang ka na. Di ba? So, yun po yun. Yun po ang gospel. Pero dagdagan ko pa po ito, yung 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ito din po yun. Ito ang dahilan kaya po tayo naligtas. Ito ang pinaka-reason po. Ayan, basahin po natin, no? 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Sabi po ni God dito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye believe in vain. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ, no, sabi dito, died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So, nakalagay po sa Bible verse na binasa natin, si Jesus Christ po ay namatay para sa ating kasalanan according to scriptures. Nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, sabi sa scriptures, para sa ating katuwiran. O, di ba po? So, yun ang dahilan po kaya tayo naligtas, because of Jesus Christ. Finished work at the cross, His gospel, kaya tayo naligtas. At naging righteous. No? So, yun po ang salita ng Diyos. No? Dagdag ko lang din po yung Romans chapter 4 verse 25. Ito yung naging matuwid na tayo because of Christ. Romans chapter 4 verse 25. Ay, tama. 25. Ito ang sabi dito. Ito ang sabi po dito, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. O, yun. Sino ba yung buhay muli? Sino ba yan? Si Jesus Christ. At sabi dito para tayo, justification, no? Maging righteous. Kaya muling nabuhay si Jesus, no? Para sa ating katuwiran. So, sabi ni God, ay matuwid na, perfect na, righteous na because of Jesus Christ alone. So, yun yung gospel. Tayo naligtas because of Jesus Christ alone. Through His blood and death, burial, and resurrection sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo naligtas at naging righteous because of Jesus. At nasa inyo po kung i-accept niyo yung identity ninyo na yun o hindi. May accept niyo pa rin ba yung kasalanan, yung born sinners to evil, wicked, o i-accept niyo yung bagong identity niyo na si Christ, perfect na kayo. No? So yun po yun. So maraming salamat. God bless you. At huwag niyo kakalimutan i-like and share and subscribe ang ating channel sa YouTube. Bye-bye!